Good afternoon, Dr. Cortez. Tuloy natin ating lesson sa NTEP management. But before we go to the next lesson, you can answer first this one. Is for we have here like 10 items. Answer per item within 30 seconds. Okay, then submit to me your screenshot of your OneWord or anything that you can write on. Okay, and after the quiz, let's go to our second lesson. So, NTEP management. By the way, those are new sa aking subject today. I am Dr. Cortez. So this one is the name of the subject, NTEP management, and the course objective. So today we're going to talk about the continuity, like establishing a business. But before we go to the lesson, these are the objectives, the learning outcomes of the topic for today. Gain knowledge of the context of concept and process of entrepreneurship, be better able to conceive and develop entrepreneurial opportunities, develop familiarity with business plans. So I know I have a longer slides today because of those days that we are not able to meet during a Monday. And for the topics to be taken, what is a small business, types of small businesses, characteristics of small business, economic importance, social entrepreneurship programs, advantages of operating small business, and as well as the disadvantages of operating a small business. Then later on, I have 2 lessons for today actually. And later on, after this lesson number 2, we're going to take lesson number 3 about paano papangalanan yung mga small businesses na na-establish niya. But first things first, so ito yung additional learning outcomes natin. So we'll take you responsible for reading and understanding itong outcomes na to. Okay, so but before I continue with the lesson, pwede mo pa-request naman, pa-subscribe naman, click naman ang subscribe button. Guys, maraming salamat. Small business. Kasi ang entrepreneurship, sabi natin last time, palagi small scale ang entrepreneurship. We start with a small enterprise. Hindi yung bigla ang malaki. But if you have a big capital naman, of course, you can buy your own company by purchasing stocks or buying a franchise. Pero maganda yung nag-umpisa ka sa maliit and you establish your business yourself. Some small business like entrepreneurship business, small scale lang yan. You are a risk taker, a small time business that is independent company. Ikaw yung mag-manage yan, ikaw mag-fund, mag-manage ng sarili mo negosyo, whether it is sole proprietorship or partnership. Ang empleyado dito minsan wala no? Kumbaga, ikaw lang. But even if you have staff or empleyado, mga staff mo dito, talagang limited pa rin. The good thing about small business, wala ka pa mga staff. Parang you are on your own. You will do everything sa loob ng company, whether it is financing, marketing, operating the business, liaison, doing research, going to the banks, sometimes selling the products of the company, receptionist, pwede pa. So mga resources dito are limited. So yung mga resources mo dito like cash, funds, materials, machinery, methods, the
records of the company are small. So, maliit lang talaga dito pag sinabi natin small scale. Sa title naman ng ating negosyo, di ba? Small business, we understood talagang lahat are starting from something small. And, siyempre, habang tumatakbo yung company mo, there's no way but to go up naman talaga, di ba? Okay? So, ito mga sample ng mga creative, sometimes funny, sometimes unique, innovative na mga negosyo. Sabi ko sa nakarang slides natin, may mga negosyong you patronize not because of the product, not because of the service, pero yung kanilang mga ginagawang design, pangalan, products, you want to be associated with those innovative business. Kaya minsan may products na or business na hindi naman masyadong maganda, pero nakakatuwa kasi. Like this one, baseball. Ayan. Sir, pwede ba to? Okay lang. Kasi itong mga ganitong business ay ano naman yan eh. Hindi naman nire-register sa SEC. Pag sa SEC kasi nag-register ka ng pangalan, tapos merong pareho or malapit, hindi yan pwede. Pero pag mga small time lang naman, ganito, no? Katuwaan, okay lang. Huwag mo lang i-register sa SEC. Yung pangalan ng baseball kasi bawal yan. Kaya hindi masyadong eksakto, pero confusing, bawal pa rin yan. Confusingly similar, bawal ganun pangalan. SEC. And sa SEC naman, ang mga base na pinapasok doon ay yung mga partnership and corporation. So ito, hindi. Kasi obviously, ito naman ay hindi naman corporation, hindi naman partnership. So okay lang mga ganitong pangalan. Katuwaan. Okay, ito yung mga negosyong nag-start ng something small. CDO. If I'm not mistaken, ang CDO started with only 75,000 pesos. Ang kanilang production area ay nasa kusina lang ng bahay. Yung Red Ribbon din, it also started as something small. Kasi ang history ng Red Ribbon, parang isang Sunday, yung isang mami nagluto ng cake. Then may sobra yata. Then pinabigay sa mga kapitbahay. Then nagustuhan ng mga kapitbahay. Then starting from that time, those neighbors started to order from that mom. So parang mami, tinuloy yung pagbebenta ng Red Ribbon. Ayan. At ganoon yung kanyang kwento. At marami pang winog. You have braid, lots of small business na nag-umpisa sa maliit lang. Whether it is in the Philippines or globally, talagang something small. Undocs, di ba? Undocs started as, if not mistaken, 500 pesos lang yung kanyang puhunan back in 1985. Undocs Nixon, 500 pesos. So, don't worry if you are just a home-based business or sa bahay lang. Ang CDO, nasa bahay lang yan eh. Started. Yung Red Ribbon, ganun din. Ang TNC, ganun din, a famous brand of, ano ba to? Brand of internet cafe, the TNC. It started as a business na parang repair lang siya. Nagre-repair lang siya ng mga computers, then hanggang lumaki siya. Then ngayon, I know this one is famous brand ng mga internet cafe, yung mga naglalaro dyan sa internet cafe. I know. You know this one, TNC. That's happening lang yan no? Kumbaga, nagre-repair lang siya. Yung na-discover niya na pwede palang going business. Okay? So, what are the possible? Ano yung pwede nating pasukin? Ano pwede yung pasuking mga negosyo? Ito. Pasukin natin. Ang common naman ay yung mga eatery like canteen,
takeaways, mga fast food, karinderya, catering services, ano pa, food cart, na kiosk, we patronize. No? Minsan nagkakatuloy sa pangalan no? Nagkakatuloy sa design ng food cart. Sa facade, yung harap ng kanilang establishment, nagkakatalo dyan Yung branding, yung logo, yung slogan. Yan sila so dapat you should be innovative enough. Mga funny or innovative names, adobo. You can have an adobo. Obviously, what you are selling here is adobo, no? Sa isang research na ginawa ko many years ago, in 2017, yung pangalan na lang yung mga company or logo, dapat pag nabasa ng mga customers nyo, alam kaagad nila kung anong pinoprovide mong products. Tulad na itong Mang Inasal. Obviously, Mang Inasal na manok yung kanilang binibenta. Itong adobo Photoshop, you also know what is being sold. Siguro adobo tapos puto. No? So, without asking the owner kung ano binibenta, no? Papasok ka na lang dyan Pag mahilig ka sa adobo, di ba? And puto. Pwede ang combination yan. Adobo and puto. Yan. So before I continue, okay pa ba kayo dyan? Meron pa ako nakikinig dyan? At check nga. Patas nga ng kamay ng mga nakikinig sa akin. Pa-heart emote nga. Okay, sige. Nakita ko marami lang nag-heart emote. So let's continue ng ating lesson. So, possible innovative small businesses na pwede yung pasukin. Meron akong binibilang pandesal sa may ATEX. Yung pandesal niya, gustong-gusto ko siya kasi maliit siya, very handy, no? Maliit siya, so parang madali siyang kainin. Tapos pag kinain mo siya, as if parang meron na siyang lasang palaman. Parang meron na siyang butter. Di ba pag nagpapalaman ka ng tinapay, nilalagay mo ka ng spread or palaman, di ba? Yun parang pag kinain mo, may palaman Parang built-in na yung niya. Yung palaman yung butter doon. So pag tinikman mo siya, hindi ka na maabalan maglalagay pa ng spread or butter sa automatic. Pero na siyang butter. So, gusto ko siya Ito mga innovative, so dapat daw pag kahit yan yung pandesal baking business, be innovative. Nung college din ako, meron akong professor ng kanyang negosyo ay pandesalan, bakery, no? Kanyang innovation naman doon, ang kanyang isinasabaw, ang kanyang pinanghalo ay hindi tubig. Parang sabaw ng buko. Parang buko juice ang kanyang hinahalo na tubig doon sa kanyang pandesal. So, ang dating, mas masarap. So, ibig sabihin yan, kahit anong klaseng negosyo sa iyo, kahit yan pandesal lang, you can have innovation Ito pwede rin, meat shop business. Ayan, I know, wala namang lugi sa meat shop business, no? Kasi those are necessity, talagang kailangan ng tao. Pero alam niyo ba yung alternative ngayon? Kung marami na nagbebenta ng beef or pork or chicken meat, para wala kang kalaban, ang alternative na meat ngayon, rabbit meat. Ayan, karne ng rabbit. Ito alternative. So, mabenta siya kasi nga, walang masyadong cholesterol yung rabbit meat daw At wala pa masyadong kalaban. Diba? Kasi uso na negosyo na ngayon yung rabbit free. Diba, mayroon tayong poultry, pang manok, piggery, pang baboy. Meron ng rabbit free ngayon. Kulungan ng mga rabbit na yung kanilang meat is for consumption. Hindi lahat ng rabbit pwede kainin May mga meat ng rabbit na for pet lang or yung mga common, mga New Zealand type ng rabbit, yun ang pang food. Yun ang mga balahibo na pang-alaga talaga, mga pet variety yun. Parang pangit siyang kainin Ito pwede rin, mga wellness business. Kasi di ba sabi ng mga researchers, in 2030,
yung mga wellness is important na sa mga companies. Yung mental health ay important na sa mga companies. Parang you are now focusing or you are now putting premium on wellness business. So parang maganda sa mga negosyo. Kasi nga, companies now should have now a work-life balance. Hindi lang puro trabaho. Stress could kill, no? So, kailangan natin wellness para sa atin. So pag yung negosyo mo, providing wellness service, hindi naman sa masyadong capital intensive. Walang masyadong machinery ang gagamitin, walang masyadong materials ang gagamitin. Parang pwede dito, no? Mag-training ka lang as a life coach or organizational trainer or people skills trainer so that you can provide yung mga ganitong mga klase ng negosyo. Ayan, if you will love to cook, kung hobby mang cooking, street food business, no? Lagi mo lang sa innovation, ha? Kung doon pare-parang fishball, innovate ka sa pangalan, doon sa postcard. Diba? Yung postcard, lagyan mo ng kainan, lagyan ng upuan. Para kakaiba ka sa mga competitors. Ito pwede rin. Mga glamping, I love traveling, I love going out, I love the outdoors, no? So may mga negosyo din na pwede mong gawing business ng ganito. Meron akong sinalihan dating joiner. Kasi sometimes I join some travel. Yung parang joiner ka, di kayo magkakilala. Yung business siya ganito, he organized a travel, example, travel to Zambales. Okay, 2 van yung kanyang pag-aari. Then, magustong sumama, example, 3,000 pesos. Babayad mo, all in. Kasama na din yung tent, yung campsite, yung food, yung van. 3,000 pesos going to Zambales. Maraming sumasali niyan, no? Mga joiner, kahit hindi ka magkakilala sa van, basta kahit mag-isa ka lang nandun doon basta you pay 3,000 pesos. So maganda sa negosyo for 3 days. Mga glamping business. Okay, maganda dyan, pag na-organize mga travel pa, mga travel, business na ganito, mga guided tours, no? I-travel na, at the same time, kumikita ka pa. Diba? Basta meron kang contact ng mga vans, contact dun sa campsite. Yung pagluluto doon, may contact sa doon tagaluto na doon sa lugar, dun sa campsite, may contact na. Because he will just bring the food or yung mga raw material ingredients, tapos din nilulutuin, then they will pay the chef ng lugar. Tapos yung mga tent, nasa van lang Alright? So walang kahirap-hirap. Basta marunong ka mag-organize. Ito naman sa mga glamping business, ito naman ay talagang they own the place talaga. Yung ba meron kang sariling may open space ka. Tapos may mga overlooking. Yan, kahit hindi ganito maganda, no? Kahit kahit tent lang or small hut lang ang itayo mo, basta marami siya. And you own the property, of course, no? So maganda siyang negosyo. Kasi mga tao talagang they love the outdoors Meron talagang market para sa mga yan. Okay, ito na yan, food delivery. Food delivery, simple, no? Kahit bike lang yan. Maganda dyan, no? They innovative and pag limited ang innovation, kahit sa uniform. Pag innovative ka sa uniform Kaya Superman, parang based on deliver, di ba? Yung pet care business, okay din siya. Kasi nauuso ngayon, di ba? For the past several decades, yung pag-alaga ng mga kahit ano, ay nagiging libangan ng mga tao. Example ako, no? I have like 11 cats. Mga pusa ko, may mga lahi siya. Mga Persian, ganun. Tapos meron akong 2 aso. Yan. 2 aso, 2 ibon, 3 rabbit, no? Ganun mga alaga ko So, yun yung mga alaga talaga, magastos. Pero
purpose, stress reliever kasi ang meron mga pet na inalagaan nila. Kahit na inalagaan pa, di ba? So, since marami nag-alaga and they don't have the time, so you can establish a business na related sa mga pets like pet grooming. Kaya hindi ka veterinarian eh. Yung bang you are selling pet food, cat food, dog food, you're selling merchandise na ginagamit ng mga pets. May mga pet hospitals nga eh. Sa US nga merong business na bawat araw may school bus na dumadaan sa mga bahay-bahay. Yung mga aso, kinasama niya tapos parang nililibang niya mga aso. Parang nag-travel din yung mga aso. Then, parang school bus din pagkatapos i-deliver yung mga aso na bahay nila. So parang namamasyal yung mga aso ang ganun. So na ako. Okay, food cart business. Ganito rin, di ba? Ito mga common yan, no? You can establish, you can create a food cart business na medyo innovative. Yung kulay, di ba? Mas panghatak yung mga innovative designs, eh. Not only the food. Personal grooming home service, pwede na rin yan, di ba? Nagmamasahe. Pamasahe nga dito sa bahay, eh. Pag nagpa-home service ako, 400 pesos ang bayad. Masahe lang. Pagpagupit, 100. Sumunta ng pagupit may 70 pesos. Okay, so depende sa hobby mo. Ito, sinasabi kong mga travel and tour ng mga negosyo. Tour package yan. May husband daycare center. And kahapon lang, nalaman ko sa Pilipinas pala, kasi attended a seminar, I attended a training kahapon. Then I discovered na sa Pilipinas pala, merong ng negosyo na girlfriend for hire, boyfriend for hire, family for hire. So, ibig sabihin, pag wala kang boyfriend, kapit ka sa business na to, mag-hire ka ng boyfriend isang araw lang. Mag-hire ka ng girlfriend isang araw lang. Kung gusto mag-level up, wala kang family, may mga negosyong family for hire. Yung parang isang araw lang, parang kunwari, you belong to that family, then you will pay. Yung mga negosyo na palang gano'n nila. Pero syempre, yung boyfriend or girlfriend for hire, magdadalawang isip pang itayo kasi, example, you have strong moral, di ba? Against morality yung yung gano'n daw sabi nila. Pero pag okay lang naman sa'yo, so you can have that business. Wala masyadong materials, wala masyadong machinery. Okay, basta mayroon ka lang mga on-call na mga boyfriend for hire, girlfriend for hire. Okay ba sa inyo? Sino ba dito ang nagsabing okay lang pala yung ganun business na pag wala kang girlfriend, pagtawag ka lang sa kanila, then isang araw, meron kang girlfriend or boyfriend, isang araw lang for hire. Ang pag for rent, no? Yung mga negosyo palang ganun. Ito husband daycare center naman. I don't know if this one is a joke or talagang may ganito. Kung example, ikaw yung wife o yung girlfriend, no? Mag-shopping ka. Sa mga lalaki kasi, mga husband, pag nagpasama mag-shopping misis, naku, ang tagal-tagal, no? So, naghahanap mo upuan mga lalaki, mga husband, pwede maupo. Ito, no? Pag mag-shopping ka, iwanan mo sila dyan. Pero pag nag-shopping mga misis, maganda kasama nila husband talaga, no? Kasi husband yung taga-check, Husband yung taga-tingin kung okay na yung damit. Ganun din sa mga boyfriend and girlfriend. Dami kong sample ng dami kong sample ng mga... Ito naman, ko to Racket ko to sideline. Kasi I love traveling, I love the outdoors. Minsan, I also organize an event. Small scale lang, no? Hindi naman full-time By time lang, pag may bakasyon, I organize an event. Example,
Sino gustong sumama? Yan. Punta tayong Mount Daraitan, punta tayong Death Pool sa Pangasinan, punta tayong Masunggi Reserve sa may Tanay Rizal. Itong mga picture na to, yan ang mga inorganize kong event eh. Kasi nung gustong sumali, o kasi dalawang van. Right? O dalawang van dali natin. Yung sasakyan ko, tapos mag-rent ako ng isa pang van. O kasi dyan, o example, singilin ko sila, punta tayo Masunggi. Bayad, 2,000. All in. O, parang kunwari, ganun. Or punta tayong Mount Daraitan. Mount Daraitan, Rizal. O magkano bayad? O 1,000. Kasama na yung van, kasama na yung entrance. O punta tayong Pangasinan. Death Pool. Eh nako sa ito yata ako yan. Death Pool, Pangasinan. Magkano bayad? O 2,000. Naka ng 2,000 nyo. Right? Kasama din yung sa van, tapos sa food. Pero kapag travel na ako, at the same time, nag-enjoy pa ako. Diba? Ito pa mga inorganize kong mga event. I'm Ferto Galera. Okay na. Ang guwapo, no? Ang cute. Kitang naka-blue t-shirt. I'm Ferto Galera. O kasama din yung van, kasama din yung pump boat, kasama yung entrance, kasama cottage. O, 3,000 pesos. Di ba? May kita na ako dyan, siyempre. Kumita ka ng kahit kumita ka ng 3,000, 4,000, pwede na di ba? Isang araw lang naman Dalawang araw lang naman yan. I always went to Gigaraw. So itong mga to, lahat yan guys ay mga event ko na pinagkakitaan ko. Nag-travel ka na, so marami kang sumasama Minsan nga kulang pa yung van Kulang pa yung van na dalad ako. Example, itong Mount Pamitinat. Dalawang van ang dala ko dyan. Na maraming sumali sa akyat no? Kaya si Dr. Kadag Si Dr. Kadag yan. Ayan, di ba? Ginagawa ko na minsan once a month Kumita ka ng 5,000 or 4,000, pwede na, di ba? Isang biyahe. Paraket. Entrepreneurship. Ito pa. Sa bundok naman ito. Okay, so saan ko nakuha yung mga ganitong mga racket ko? May mga sources of ideas kasi na pinanggagalingan mga yan. Ito yung mga sources mo pwedeng kunin yung mga racket na yan. Source of startup ideas, tawag natin dyan. So pag meron ako existing business, example, meron ka ng family business, expand mo lang siya or mag-branch out ka na lang doon. So pwede yan, example, meron kayong family business na funeral parlor, magtayo ka ng isang negosyong connected doon sa funeral parlor, meaning nyo. Example, yung flower shop business, candle business. Yan. So pwedeng expand or branch out, pwedeng sarado mo or pwedeng palitan. Meron kayong restaurant business, di ba? Resto. Magtayo ka ng isang catering. So meron kang restaurant business. Magtayo ka ng mag-organize ka ng isang wedding event organizer ang tawag sa'yo. Right? Meron kang family agency. One service rental ang pwede naman dyan. Okay? Meron kayong school. Yung kindergarten school, yung family. Magtayo ka ng school supplies or guided tour business. Di ba? Kasi mga kindergarten, elementary, mahilig sa mga field trip yan Mga tour, di ba? Magtayo ka ng negosyong guided tour business. So ikaw mag-organize ang tour. O kaya pag may mga negosyong hindi masyadong machine or materials intensive ang gamit mo labor mo lang yung pagod mo lang, effort mo lang.
Ilang kailangan mo, no? Yung trabaho mo lang, skills lang, management skills lang. Pwede yan eh. Example, pwede magtayo ng ng isang team building organizer na masyadong materials. Kasi ikaw taga-organize ng event, magto-talk ka, trainer, consultancy. Ako, meron din akong racket na consultancy. Nagpa-consult sa business kasi certified management consultant kasi ako. So, I can do consulting sa mga negosyo, mga business. Okay, so ang idea, pwede naman manggaling sa mga friends mo, relatives, magkakaibigan kayo, di ba? Nagkasundo kayo magtayo ng isang negosyo. Yung sa mga negosyong magkakaibigan sila. Yung tok-tok yung tok-tok business, dalawang may-ari, magkaibigan yan sa college, sa De La Salle. Then they continue yung kanilang negosyo. Or pag meron kang isang hobby na gusto mong gawin, may mga estudyante ang mahilig mag-bake may mga estudyante mahilig mag-bake. Kahit dito sa BMC, may mga estudyante ko dating mahilig mag-bake. So they made their hobby as a business. Nag-supply sila ng mga cakes. Nag-bake siya ng cake. Yung mga personalized na cake na kanyang ginagawa. Yun yung kanilang hobby. Kasi dati naman ako mahilig mag-manicure. Nagtayo siya ng isang nail art business naman. Yung kanyang tinayo. Or pwedeng suggestion sa mga example, I can suggest kung anong pwede niyong gawing mga negosyo. Sabi ko, sinasuggest ko lagi yung mga negosyong mga negosyong service-based, walang masyadong kailangang space. Or depende man sa mga courses mo. Yung training ko kahapon, yung speaker doon, ang kanyang course ng college is psychologist. Psychology yung kanyang course ng college. Then ang kanyang expertise para sa trainer ng mga companies. Yun naman she approach different companies and offering her service to be a trainer. Walang tumatanggap sa kanya. Ginawa niya, nagtayo lang siya ng sariling training center para sa mga companies. Yan. Kasi yung kanyang background, yung kanyang educational background is in psychology or behavioral science daw kasi. Lastly, a business or an idea can be a chance happening. Yung bang di mo inasahan, pabili ng example dito yung potato chips. You have been eating potato chips. Different brands. Yung potato chip, may isang tao na ang kanyang negosyo ay potatoes. Kasi, di ba sa US, mahilig silang kumain potato, hindi sila mahilig sa rice doon dati. But now, we are fond of eating potato sa dinner, sa lunch. Patatas lagi sila hindi kanin eh. So, mga resto doon, they are ordering potato pag sila kumakain sa mga resto. Then, one time, may isang customer na nagreklamo, sabi niya, gusto ko yung potato ko, yung manipis. Yung may-ari ng business, ninipisan yung kanyang potato. Yung pag sineserve, sabi niya, ayoko, gusto ko manipis pa, mas manipis pa. Ninipisan niya ulit. Hanggang dumating yung time na yung kanyang potato ang ina-order, super nipis na. So, doon nag-umpisa ang potato chips. Diyan sa happening, di ba? Accidentally. Discover mo yung kahit yung sabon, guys. Yung sabon, I read that somewhere na yung sabon ay aksidente lang na discover. Kahit yung penicillin na accidentally discovered lang mga yan. Okay. Characteristic of a small business. So, for small nga, so ang mayari, isa o dalawa. So, pag isa lang, siyempre, that is sole proprietorship. Pag dalawa, that is partnership. Small business, wala ka ditong asahang ibang mag-invest ng pera dyan.
Unlike sa partnership, marami kang kasama sa financing. Pero dito, mag-isa ka lang, ang pera mo, yun ang perang ilalagay sa business. Pag wala kang pera, you can go to your parents, like sa Jollibee, like sa Amazon. Jeff Bezos, wala siyang pera dati, but he loaned from his parents. May-ari ng Jollibee, he loaned 300,000 plus yata sa kanyang parents to establish ang Jollibee. Yan. The business has limited market share. Alam naman natin na pag maliit lang yan, you can capture the whole barangay. Kahit nga isang street, hindi mo makakapture yan no? Kasi marami kang kalaban. Siguro isang portion lang ng street nyo, yun lang mga mo. Kabilang kanto naman, iba naman ang territory nun, ibang seller naman ang nandoon. So limited. But later on, sabi ko, there's no way but to go up, but to expand yung negosyo mo, no? Pwedeng isang street, makapture mo na, then after 1 year, yung buong barangay na, then ultimately hanggang maging buong municipality. Often has a limited lifespan. Because of limited resources, maraming reason bakit nasasarado eh. Sabi ko, hindi lahat na nagtatayo ng negosyong maliit na naging successful. Mas marami yung tumitigil or nag-stop. Sample, sa 3, 2 ang nagsasarado. Isa lang tumutuloy. Why? Maraming reason. Unang reason siguro, walang masyadong expertise magnegosyo yung may-ari. Nagtayo na negosyo para lang may pagkunan ng pera, pero actually wala man talaga siyang expertise in managing a business. No? Reason, kulang ng resources. Reason, yung product hindi kulang sa market research. Yung product, magsasarado yan. After 1 year, magsasarado yan eh. So, limited lifespan ng isang negosyo because of those reasons. Sometimes, run on a part-time basis. Ang sinasabi kong mga event organizing, part-time mo lang yan eh. Ginagawa lang yan tuwing weekend or tuwing may... Example ako, I do the event organizing, I do the travel organizing. Pag meron ng mga long weekend, so in 1 year time, siguro mga 4 na beses ka lang yung ginagawa yun eh. Yung pag-organize ng mga event, mga 4 na beses lang eh. Hindi naman siya full-time mong gagawin. May mga negosyo nga eh, dito sa Fairview, meron ditong burger store na nagbubukas siya gabi lang. Parang 6 to 10 lang eh, binubuksan yung burger store, no? Pero napakabenta. Kasi ang may-ari, meron day job. Pasok sa umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yung pagkatapos niyan, so he opens the burger business. So panggabi lang siya, hanggang alas 10 lang. No? So part-time lang talaga siya. Now, ang profit, you expect na sa first 2 years ng operation mo, talagang don't expect a profit. Sa negosyo, sa entrepreneurship, we call that conservatism. Pag bago kang negosyo, don't expect profit but anticipate all losses. Para pag wala kang kinita, okay lang kasi in-expect mo eh. Pag may kinita, bonus na lang yun. Right? Tayo. Limited product or service offering. So, isang product lang kasi limited ang resources. Although you want to expand, you want to add more product, but because you don't have the resources, example capital, expertise, technical know-how, wala ka eh. So, isang product lang muna. Or isang service lang muna i-offer. For example, you have a beauty parlor business. Ang offered mo, yung hair cutting lang. Kasi ikaw lang ang taga-haircut eh. Although you want to expand on nail polishing, nail art, or rebonding, wala expertise doon. So, ano gagawin mo? If you want to expand, you will get more additional employee. Na pwede gawin yun, expense yan. Isang service lang muna. Hair cutting lang muna, no? Pag medyo malaki ng business, so expand. Frequently is a home-based business. Sa Pilipinas, guys, pag sinabing home-based business kasi, parang nahiya kang sabihin, no? Pag may nagtanong siya, ano negosyo mo? Ay, sa bahay lang eh. Parang
parang you are not confident, parang ayaw mong sabihin. Nasa bahay mo lang ginagawa. But in the US, karamihang negosyong doon, successful, bahay lang talaga, home base lang talaga. Kahit ngayong Apple, di ba, it started as home-based business. Malaki isang bahay sa United States, no? O nga naman, di ba? Malaki bahay din, kaya kahit magnegosyo ka sa bahay, okay lang. Kasi malaki yung space sa atin. Maliit lang, di ba? So, yung karinderya, yung barbershop, yung silong, barbershop, yung harap, tindahan. Geographically, limited to 1 or 2 locations. Minsan nga, isa lang eh. Pinakamarami siguro yung 2. Walang may mga negosyong kahit yan ay medyo matagal na naka 10 years sa operation. Minsan isa o 2 location lang eh. I know a student kabilang university, no? Yung kanya negosyo 12 years na. For 16 years na kayo negosyo, beauty salon. Pero 2 pa lang yung kanyang branch. Is often a family-based business. Okay, yung mga characteristic ng mga ng mga small business. Now, bakit kailangan? Ano bang tulong? Ano bang contribution ng isang small-time business sa society? Kahit maliit ka lang, guys, no? Meron kang contribution eh. Kahit parang parang don't worry if your business is not grand. As long as meron yung contribution sa society, okay na yan. Meron ka ng importance sa society. Ano ba mga importance sa national economy ng isang small-time business na inyong ginagawa o rin yung itatayo? Firstly, you provide employment sa kanila. Isang meron kang resto. Empleyado mo 10. Yung 10 yan, nakabawas yan sa unemployment. 10 pinapatrabaho mo, di ba? Pinapayaran mo yan. So, ano yan? 10 tao ang nagtulungan mo magkaroon ng employment or trabaho. Yung pampabawas sa mga taong walang trabaho, kahit 10 lang yan. The next generation of large firm, o sabi ko kanina, if you have a small company, there's no way but to go up. Later on, you're the start of something big. We know companies that started as something small, naging malaki na, naging large talaga. Although it will take time bago lumago yung isang company. Sa competition. Sige, I want you to think about this one. Paano naging advantage ang small business when it comes to it provides competition kasi? Bakit advantage kaya? Kasi nga, mga listener ako dyan, kung nandyan pa kayo, tingnan nyo kung anong importance, bakit ang competition, bakit ang isang business that provides competition is important sa society or sa economy natin. I will give you 1 minute to think. Okay, kung sagot na, oh yes, tama, no? Tama yung sumagot. So, pag meron ka negosyo, importance is you provide competition. Kasi pag sa isang market, sa isang lugar, example, Quezon City, no? Pag isa lang nagbebenta ng isang product, ito ang tendency. That business can dictate the price. Silong talo yung mga customers. So, kahit yung product or service ng nag-iisang negosyo yan ay hindi masyadong maganda, since wala kang pagpipilian, yun ang tabi choice, no? Pero pag mayroong isang pag may itinayo kang business, yung small business mo na yan, pwede siyang, it can provide competition doon sa nag-iisang negosyo. So, benefit customers mo kasi meron sa pagpipilian, 2 na.
nauna, tapos ikaw. So kahit maliit kang restaurant fast food, you can attract competition eh. Diba? So maganda yan. Maganda mayroong competition, healthy yan. Kasi magbe-benefit kayo pareho nung kalaban mo. Pag nagpapaganda kayo ng product. Ang isang business, since bago lang siya, sometimes they will think to be innovative eh. Sabi ng isang small business na magtatayo na negosyo. Pero ibahin natin kasi pag di natin iniba, yung mga dating bumibili, doon pa rin sila sa dating bibili eh. Pero pag meron kang inibang bago, na-introduce ng bago, innovation na bago, nakakata ka ng customers eh. Right? So mga maliit na negosyo, they innovate kasi that is a way for them to capture a share of the market na hawak-hawak ng isang malaking competitor mo. Right? Next one, an outlet for entrepreneurial activity. So lahat, ikaw as an entrepreneur, guys, no? Lahat na pag-aralan mo sa college, i-practicein mo dyan sa isang base na sa itatayo mo. Yan ang parang training ground mo eh. Practicein mo dyan yung innovation, yung finance, yung marketing na natutunan mo, nabasa mo. Diyan mo practicein. Kasi hindi mo pwedeng practice na ang iyong natutunan sa pinapasukan mong company. Kasi baka di ka napakinggan, no? Pero pag may sarili kang negosyo, that is your training ground. Yan ang gawin mong experiment. Trial and error, no? Hanggang makuha yung perfect formula ng iyong product. Okay, number 5. Economic significance of the small business sector. Export then. You can export. Okay? If you can capture the market here, pag-export ka. Specialized product and service. Ito yung ginawa ng Cebu Pacific. Yung Cebu Pacific kasi, it cannot capture the market of Philippine Airlines. Yun ang ginawa niya. Specialized. Ito ang ginawang service. Ibig sabihin, Cebu Pacific specializes on short distance, the destination. Yan. Kasi nga, sa negosyo, sabi ni Porter, may tatlo kasi strategy ang pwede mong gawin. You can focus on cost. You can focus sa isang market, or you can differentiate. Yan. Pag hindi mo kayang sabayan yung isang malaking kalaban, pili ka ng isa lang sa market. Yun ang iserve. Right? Ang small business din ay support to big business. Okay? For example, may isang hotel business. Malaki. Ang kulang sa kanila ay food service. So, ano ginawa mo? Sabi mo sa hotel, ganito gawin natin, pwede ba mag-offer? Ako ang mag-supply, mag-cater ng food para sa inyong mga guests. Di ba? Parang subcon ka eh. Example, may isang event organizer na napakalaki. Kailangan niya ng catering. O ikaw doon yung catering. Ang business ka daw para doon. Isang malaking event organizer. Ang kulang sa kanya yung video coverage. O ikaw, meron ka negosyong small time na video coverage or photo coverage or photo booth. Pasok. Diba? Kasi hindi nila kaya lahat. So they need subcontractor para gawin yung mga small chunk activity sa kanilang event. Decentralization, economic activity in regional areas. Yan. So maraming hindi lang nakakonsentrate sa isang lugar yung activity, isang business. Example, instead na dari lahat ay nasa Cebu lang, ngayon nagtayo ka ng sariling branch sa Mindanao, sa Bacolod, sa Bohol, di ba? So iba, hindi na pumuntang Cebu kasi mas malapit na supplier. Yan, ikaw yun.
Advantages of operating a small business. Ano yung maganda pag nag-operate ka sa business? Pag mayroong advantage, may disadvantages na. Unahin natin mga advantages ng operating small business. Ano maganda? Ikaw yung boss. I have been working for ilang years na magtatrabaho ako. 31, 94. I have been working for 30 years. Tama, 30. Naranasan ko na lahat ng klase ng boss, masungit, nagbabait, may bully. Kaya ayoko naranasan ko na mag-employee. So, ayoko ng may boss. So, for the last, ganito na ba ako? For the last 20 years, parang wala na akong boss na direkta eh. Kasi pag sa academe, parang wala ka ng boss pag sa academe ka eh. Samantala pa ikaw na masukan sa isang company, naku meron kang boss. Kapag meron kang negosyo, you are the boss. You are your own boss. Wala kang kinakatakutang baka dumaring na si boss. Wala dyan na si boss. Wala kinakatakutan gano'n. Wala intimidation na nakatingin sa'yo. Kapag nagta-type ka, may nakatingin sa likod mo, wala nang gano'n eh. Kasi you are the boss. Right? Advantage, you can align personal goals mo and interest with your work. Pag nagtatrabaho kasi pag namamasukan ka, say you feel empty, parang may kulang sa'yo. Trabaho ng trabaho, pero yung personal growth mo parang kulang. Trabaho ng trabaho, meron kang gustong gawin para sa company, pero hindi mo magawa kasi hindi mo yung boss. Pero pag may sarili kang negosyo, lahat ng gusto mong gawin, doon sarili mong organization, example, innovative, hiring, finance, marketing, pwede mong gawin eh. Ito pala is your goal. Hindi ko sinasabing palaging may pera sa business, pero potential lang. Hindi ko sinabing sure ha, potential financial reward. Bakit? Kasi may profit. Pag namamasukan ka kasi, at ang sweldo mo ay 30,000 per month. So that is consistent. Na 10 buwan, puro 10,000. Pag may sarili kang company, yung 30,000 na sweldo, pwedeng tumaas eh. I mean, the profit, hindi lang 30,000. Pwedeng 100,000. Pwedeng 120. On the third month, 150. And 200. Balik sa 150, naging 170. So, iba-iba. Hindi siya consistent, no? Pag namasukan ka, sweldo mo, 10 taon, puro ganun eh. Provide support, job opportunities to family members. Employment to eh, no? Employment to family members. Although, I don't believe na you should be hiring family members sa isang company. Kasi may disadvantage din. Kung ikaw ay kumuha ng kapatid, pinsan, asawa, as work, as employee mo sa iyong sariling company. If you can avoid that one, huwag kang mag-hire ng mga kamag-anak sa isang company. But, pag mabait ka, pag okay na naman sa'yo, no? If you can tolerate naman. So, opportunity for them. Okay? Pero, may drawback kasi, no? Pag may family member, example, you can't avoid being accused of favoritism kasi kapatid mo yung isa. To avoid those things, no? Iwasan natin. Okay. Disadvantages. Uncertainty. Sabi ko, ang reward ng financial reward, hindi sa palagi, potential lang. Uncertain yung net income eh. Uncertainty, ambiguity, constant change, palagi nagbabago kasi nagta-trial and error ka pa lang. Hindi pa established ang operation mo eh. So hindi mo pa alam anong pasikot-sikot. Pwede mo pang baguhin. Next month, yung operation iba, yung marketing iba. Kasi nag-testing ka pa lang eh. Hindi tulad ng isang company established na ka na operation, smooth na ka na ng operation. Stress. Correct.
stressful na negosyo. Makalbo ka dyan, ha? Pag ikaw may sarili na ninegosyo. Makalbo ka, stress could kill. Kasi lahat sa'yo pag-operate. Pag empleyado ka lang kasi, wala kang problema sa sahod kasi automatic at the end of the month, kinsenas, may sahod kang darating. Pag sariling company mo yan, iniisip mo yung net income, meron ba ako kikitain sa buwan na to? Stressful pag-isip, di ba? Kasi lang yan. Stressful yung pag-hire, stress sa mga pasaway ng empleyado, stressful yung complaints ng customer service, stress yung pag mag-uusap ko sa BIR, sa SEC, sa DTI, flyers. Dami, no? Barangay. Okay. May potential na profit, pero don't ignore na meron din potential for loss. Kahit malaking company, may mga loss talaga. May mga net loss talaga sila. Pag sinabing net loss, yung gastos mas malaki sa benta. So, be conservative sa negosyo, guys, no? Don't always expect profit. Anticipate mo loss. That is conservatism. Pag negosyante, 24/7, iniisip mo ang iyong negosyo. So, marami kang responsibility din dyan. Kaya other responsibility mo yan. Hiring responsibility. Yung pera, financial responsibility mo yan. Production. Lahat, dami. Pati yung pinakamababa. Responsibility mo pa rin ang yan. Ang negosyo mo. Lastly, disadvantage. Although maganda rin naman ito, no? Pero pag may sarili kang negosyo kasi, you should be the jack of all trades. Dapat marami kang alam. Kasi pag ikaw ay namamasukan, pag employee ka, at ikaw ay encoder, expertise mo sa encoding lang Pero pag may sarili kang negosyo, lahat ng aspect ng operation ng negosyo mo, dapat alam mo yan. Hiring, pag-interview, finance, pag-record ng finance, bookkeeping, accounting, marketing, research. Pati mag-uusap sa supplier, negotiation with suppliers, negotiation with customers, lahat. Lalo't mag-isa ka lang. So, multi-skill, ikaw pa taga-type ikaw pa taga-gawa ng mga letters, email, samantalang pag iba, pwedeng may secretary, pero pag bago ka pa lang sa company, you need to be multi-skill. So, I guess this one, guys, the last slide. So I want to credit Google for the photos, images I used sa aking presentation. And thank you for attending to my class. Susunod kong video recording. Stay with me. And thank you for watching. Pa-subscribe naman Pa-subscribe mo ka pa. Subscribe.